Biglang napunit ang curtain na kahon, ang tunog ng mga nahuhulog na nagyelong karne ay tumakip sa tunog ng pagsara ng pinto ng manager. Kaya naman nakulong ang batang babae, si Millie, sa loob ng freezer sa temperaturang -18 degrees Celsius. Hindi niya namalayan hanggang sa pinatay ng manager ang lahat ng ilaw ng tindahan. Naramdaman ni Millie ang panganib. Mabilis siyang tumayo at kumatok sa mabigat na pinto. Sa takot, binuksan niya ang mga ilaw ng freezer, ngunit hindi na muling nagliwanag ang kanyang puso. Patuloy na sinasagot ng manager ang mga tawag at hindi na niya napansin ang anumang iba pang tunog. Nang iwan niya ang lahat, hindi pa rin natatapos ang kanyang tawag. Nagmamadaling hinanap ni Millie ang kanyang telepono, ngunit sa kasamaang palad, naiwan ito sa counter ng tindahan, nakaharap sa nagyayelong malamig na imbakan. Nakaramdam ng desperasyon si Millie. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin, ngunit hindi siya sumuko. Nakahanap siya ng isang kariton at itinulak ito sa pinto. Kahit gaano niya ito kalakas na hampasin, nanatiling nakasara ang pinto. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay nasugatan at napunit. Habang patuloy na bumababa ang temperatura, paulit-ulit na kinukuskus ni Millie ang kanyang mga palad, umaasang makakaramdam ng kahit kaunting init. Hindi sinasadya, nahawakan niya ang isang tiket sa pelikula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang kanyang relo. Malapit nang matapos ang huling palabas. Kumuha siya ng tray, nagmadaling pumunta sa pinto, at tinitigan ang kanyang relo. Nang hindi kumukurap, nang dumating ang oras, buong lakas niyang hinampes ang tray sa pinto. Nang sandaling yun, isang grupo ng mga tao na palabas ng sinehan ang dumaan sa tindahan, ngunit lahat ay abala sa pag-uusap tungkol sa pelikula at kung ano ang kakainin para sa hapunan. Walang nakarinig sa paghingi ng tulong ni Millie. Nang makaalis na ang mga tao, isang batang lalaki ang dumaan. Narinig niya ang pagkatok at sinabi sa kanyang ama. Ngunit nang ibaba ng ama ang kanyang telepono at lumapit, nadulas ang tray mula sa mga kamay ni Millie. Masyado na siyang nilalamig para lumaban pa. Nawala na ang tanging pagkakataon niya. Isa-isa, namatay ang mga ilaw sa mall. Si Millie ay tuluyang nakulong sa loob ng freezer. Nabasag ang kanyang relo dahil sa lamig. Nang walang oras, mas lalong nawala ang kanyang puso. Ang mas malala pa, nagsimulang dumuyugo ang kanyang ilong dahil sa nagyayelong hangin. Sa ganitong bilis, hindi na siya magtatagal. Dahil sa takot, napayuko siya sa sulok. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung gaano katagal siya mabubuhay. Di nagtagal, nanigas ang kanyang mga palad at unti-unting gumapang ang hamog sa kanyang mga braso. Pinilit ni Millie ang sarili na manatiling matatag. Hinubad niya ang kanyang mga hakaw, hinugot ang isang manipis na kamiseta mula sa kanyang bag, pinunit ito sa kalahati, at itinapal ang tela sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit malayo pa ito sa sapat. Nabasag ang kanyang mga daliri sa paa dahil sa lamig. Mas humigpit na lamang ang kanyang pagyuko. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Pagkalipas ng isang araw, napagtanto niya na ang lahat ng nagyayelong hangin ay nagmula sa dalawang bentilador sa loob ng freezer. Muling naglakas loob siya. Hinayla ang isang kahon, at pinunit ito sa dalawang parisukat na piraso ng carton. Hinayla ang kanyang nasugatang katawan, umakyat siya sa hagdan. Ang nagyayelong hangin ay parang mga kutsilyong tumagos sa kanyang mukha. Tumayo siya, nang nakayuko, nanginginig habang idinidiin ang carton sa isang bentilador. Pagkatapos ay maingat na idinikit ito sa lugar. Isang maling galaw, at maaari siyang mahulog. Pagkatapos niyang takpan ang pangalawang bentilador, natanggal ang unang piraso. Gumapang pabalik si Millie papunta rito, ngunit nadulas ang kanyang paa. Bumagsak siya ng mabigat sa lupa. Mabuti na lang at mabilis na nakaiwas si Millie. Ngunit sa kasamaang palad, nadurog at nabali ang kanyang kanang paa. Sa nagyayelong lugar na ito, mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pinsalang yun. Kaya, gumawa si Millie ng isang matapang na desisyon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang paa sa pagitan ng dalawang istante. Maingat niyang inilabas ang isang piraso ng curtain mula sa gilid. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Sa isang malakas na kagat ng kanyang ngipin, napilitan ang kanyang bali na paa na bumalik sa lugar nito. Tiniis niya ang lamig at sakit. Binalot niya ang kanyang paa ng tela, nilagyan ng curtain, ang kanyang bukong-bukong, at itinali ito ng mahigpit gamit ang tape. Ngayon, kahit papaano ay makakayanan ng bali na bukong-bukong ang kaunting bigat. Sinubukan ni Millie na maghanap ng pagkain para sa lakas. Ang mga fries na dati ay malambot na ngayon ay kasing tigas ng mga bato. Wala siyang ibang magawa kundi ang samandal sa pader,
naghihintay sa anumang idulot ng tadhana. Bigla, nakakita si Millie ng isang daga sa malapit. Hindi siya natakot. Sa halip, hinawakan niya ang kahon sa ilalim ng mga paa ng daga. Sa loob ay isang piraso ng tsokolate. Mabilis niya itong kinain, sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng enerhiya. Maaari siyang lumaban para sa mas maraming pagkakataong mailigtas. Habang pinapanood ang daga na naghahanap din ng pagkain, hinati ni Millie ang isang maliit na piraso at inihagis ito sa daga. Tutal, pareho silang nagbabahagi ng malupit na kapalaran. Sa ngayon, ang temperatura ng freezer ay bumaba na sa -16 degrees. Kung hindi niya mahanap ang solusyon, tiyak na mamamatay siya sa lamig dito. Pagkatapos, naalala ni Millie ang lighter sa kanyang bag. Sinimulan niyang sunugin ang anumang makita niyang pampainit, kahit ang kanyang mga papeles sa aplikasyon para sa visa sa Canada. Nangangahulugan ito na handa niyang isuko ang kanyang mga pangarap para lamang mabuhay. Totoo nga, tumaas ang temperatura ng freezer. Lumapit ang daga at tinatamasa ang init, ngunit di nagtagal ay napuno ito ng makapal na usok ang silid. Umubo ng malakas si Millie habang nasasamid sa usok. Napagtanto niya na maaaring mamatay siya sa usok bago ang lamig. Mabilis siyang kumuha ng isang piraso ng carton at tinakpan ang apoy. Doon niya napansin, isang papel na halos nasunog. Nakaguhit doon ang isang mainit na kuta. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hinayla ang kanyang sugatang katawan, gumamit ng mga kahon at plastic na frame para gumawa ng isang maliit na silungan. Naglagay siya ng carton sa ibabaw at pinapasok pa ang daga. Kung magtatago roon, marahil ay hindi magiging nakakatakot ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi mapigilan ang nagyayelong hangin. Lahat ng nasa paligid niya ay malamig pa rin. Wala siyang ideya kung gaano siya katagal mananatili ng ganoon. Nang magising muli si Millie, natuklasan niyang nadulas ang kanyang braso mula sa carton at nanigas ng mahigpit sa sahig. Wala siyang oras para mag-isip. Habang tumatagal, lalong dumidikit ito. Kaya't pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin, hinayla pataas ang kanyang braso at sumigaw sa sakit. Namatay na ang daga sa lamig. Matapos ang mahabang hindi paggalaw, ang bawat galaw ay dumb-oble. Sa kanyang sakit, nabasag ang kanyang balat dahil sa lamig. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niya kayang tiisin. Sa sandaling yon, muling tumingala si Millie sa mga tagahanga. Hinayla niya ang isang tubo na bakal, nanginginig itong itinulak papasok sa butas ng hangin at idiniin ng buong lakas. Sinubukan niyang tanggalin ang takip. Pagkatapos ng hindi mabilang na pagsubok, sa wakas ay nagawa niyang tanggalin ang takip. Ngayon, kung mapipigilan lang niya ang pag-ikot ng bentilador, babagal ang nagyayelong hangin. Hinawakan niya ang tubo na bakal gamit ang dalawang kamay. Pero malinaw na hindi gumana ang paraang ito. Nang mga sandaling yon, bumaba na sa -17 degrees ang temperatura ng freezer. Kung hindi siya makakahanap ng ibang paraan, mamamatay sa lamig si Millie. Naupo muna siya. Binalot niya ang kanyang braso na nababalutan ng plastic. Pagkatapos ay binalot niya ang buong katawan niya rito. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang piraso ng nagyelong karne, habang matamang nakatitig sa walang awang bentilador. Sa sandaling yon, si Millie ay parang isang mandirigmang nagising. Inihagis niya ang nagyelong karne sa umiikot na mga talam. Hindi siya sumalo, kaya sinubukan niya ulit. Matapos ang maraming beses na paghagis, lalong tumilim ang kanyang mga mata. Dahil mas determinado, sa wakas, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at inihagis ang karne diretso sa bentilador. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kumpiyansa ang nagtagumpay sa kanya. Hinaplos pa rin ng malamig na hangin ang kanyang katawan. Ngunit tahimik na nag-aalab ang pag-asa sa loob niya. Para masigurong hindi na muling iikot ang bentilador, naglagay siya ng mas maraming frozen na karne. Ngayon, isa na lang ang natitira niyang bentilador. Kung mapipigilan niya rin ito, marahil ay may pagkakataon pa siyang mabuhay. Ngunit halos wala na ang kanyang lakas. Hindi niya nataman ang kanyang mga tira, pagkatapos ay bumagsak linggo-linggo sa lupa. Nang mga sandaling yon, ang kanyang balat ay naging lila at nabasag dahil sa lamig. Gamit ang kanyang huling lakas, nang inag siyang kumatok sa dingding. Hindi inaasahan, dumampi ang kanyang kamay sa isang tornilyo. Hinugot ni Millie ang kanyang ipit, mausisa niyang pinilipit ang tornilyo at tinanggal ang takip. Ito pala ay isang escape hatch. Ngunit wala na siyang lakas para gumapang dito. Sa halip, kinuha niya ang isang tray at kumatok ng 2 beses sa loob ng butas. Sa sandaling yon, ang ama ni Millie, na isang naghahanap, ay nagkataong dumaan.
Narinig niya ang tunog at nagmadaling buksan ang pinto ng fire hydrant. Aalis na sana siya, ngunit nang sandaling yon, tuluyang bumagsak si Millie. Nadulas ang tray mula sa kanyang kamay at malakas na bumagsak sa sahig. Napaatras ang ama dahil sa tunog. Sinabi sa kanya ng pagkabalisa na mahalaga ang bawat segundo. Nakahiga si Millie sa nagyayelong sahig, nakapikit. At nang sandaling yon, natagpuan siya ng kanyang ama. Sa wakas ay nailigtas si Millie.